Kung bawat isa na magsitayo. Hallelujah. Ating ready ang ating mga puso upang ang Panginoon ang siyang gumawa sa ating mga buhay. Hallelujah. Sa ating pagsisimula, nais kong awitin natin ang awit na nagsabing, He is able. Hallelujah. He is able, more than able, to accomplish what concerns me today. He is able. He is able. Yes, Lord, malaya ka, O God. Hallelujah. Na mangusap, O God, sa mga oras na ito. Hallelujah. To handle anything that comes my way. He is able, more than able, to do much more than I could ever be. And He is able, more than able, to make me what He wants me to be. He is able. Minsan pa, He is able. Yes, Lord. Yan ang aming dalangin ngayon, O God, sa gabing ito. Hallelujah. Yes, Lord. Malaya ka, O God, na bumaba, Panginoon. Hallelujah. Sa gawain ito. Hallelujah. At Ikaw, O God, ang siyang mangusap. Ikaw, O God, ang siyang gumawa, Panginoon, sa bawat isa. Hallelujah. Yes, Lord. You are more than able. Hallelujah. Yes, O God. To handle anything that comes my way. Oh, He is able, more than able, to do much more than I could ever be. Oh, He is able, more than able, to make me what He wants me to be. Last time, hallelujah. He is able. He is able, more than able, to accomplish what concerns me today. He is able, more than able, to handle anything that comes my way. He is able, more than able, to do much more than I could ever be. He is able, more than able, to make me what He wants me to be. Minsan pa, He is able. Oh, He is able, more than able, to do much more than I could ever be. Oh, He is able, more than able, to make me what He wants me to be. He wants me to be. To make me what? Hallelujah. To make me what He wants me to be. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. You are able, O God. Hallelujah. Ikaw, O God, ay malaya, Panginoon, na kumilos sa bawat isa, O God. Hallelujah.
Minsan pa, O God, hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na bumaba, O God, sa gawain ito, O Lord, hallelujah. At Ikaw ang siyang manguna, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord, hallelujah. O God, minsan pa, salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan na pinaranas pa sa bawat isa, O God, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon, na iyong pinakita sa bawat isa, O God, hallelujah. Tunay, O Lord, hindi namin kayang limitahan ang iyong mga paggawa, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, hallelujah. Kaya naman, O Lord, ngayong gawain na ito, Panginoon, ay nagnanasa kami, Panginoon, hallelujah, ng iyong paggawa, O Lord, hallelujah. Minsan pa, O God, muli mong buksan ang aming mga puso, Panginoon, hallelujah, at isugo mo ang iyong anointing, Panginoon, at iparanas mo sa amin, Panginoon, ang Diyos na nangungusap, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord, hallelujah. O God, ilid mo ang bawat isa, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, O Lord, hallelujah. Minsan pa, Panginoon, hallelujah, abutin mo, Panginoon, ang aming expectation, Panginoon, sa gabing ito, O Lord, hallelujah. Ang bawat panalangin, Panginoon, na ibabanggit, Panginoon, hallelujah, ay iyong dinggin, Panginoon, sa mga oras na ito, O Lord, hallelujah. O God, bago pa namin malaman, Panginoon, ang aming mga dalangin, O Lord, Ikaw na ang unang nakakaalam, O God, hallelujah. O Lord, minsan pa, Panginoon, hallelujah, Ikaw ang siyang maging malaya, Panginoon, na gumawa, Panginoon, sa aming mga buhay sa mga oras na ito, hallelujah. O God, Ikaw ang siyang mangusap, Ikaw ang siyang gumawa, Panginoon, hallelujah. Ikaw ang siyang magtuwid, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa gabing ito, O Lord, hallelujah. O Lord, wag mong hayaan, Panginoon, na makapasok ang kaaway, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, kundi, O Lord, Ikaw lamang ang siyang malayang gumawa, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. O Lord, minsan pa, Panginoon, kung may nakikita ang kasalanan, Panginoon, sa aming mga puso, kabigatan, O Lord, karumihan, Panginoon, ay iyong wasakin, O God, hallelujah. Alisin mo ang kabigatan, Panginoon, at bigyan mo kami, Panginoon, ng kalayaan upang Ikaw ay papurihan sa gabing ito, Panginoon, hallelujah. O Lord, hindi ka nararapat, Panginoon, sa katahimikan, Panginoon, sapagkat, O God, nararapat ka, Panginoon, sa mga maiingay na papuri, O Lord, hallelujah. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, hallelujah, sapagkat nais namin maghandog, Panginoon, ng mga papuri sa iyong pangalan, Panginoon, hallelujah. Sapagkat napakabuti mo sa aming mga buhay, O God. Ang iyong biyaya ay sagana, O Lord, sa aming mga buhay, physically, O God, at spiritual, O Lord. Hindi ka nagkulang sa bawat isa, Panginoon, hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil nalalaman mo ang aming pangailangan sa mga oras na ito, O Lord. Physically, Panginoon, nangangailangan kami ng kalakasan, Panginoon. Gayon din sa aming spiritual, O Lord, hallelujah, na higit na nangangailangan, O Lord, ng kalakasan, O God, hallelujah. O Lord, minsan pa, Panginoon, nagnanasa kami, Panginoon, sa iyong mga salita, O God, sa mga oras na ito, hallelujah. Kami ay nauuhaw, Panginoon, sa iyong mga salita, O God, sa mga oras na ito, O Lord, hallelujah. Punuin mo ang aming mga puso, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, hallelujah. At nawa ang salitang ito ay magmanifest, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord, hallelujah. O Lord, turuan mo ang bawat isa, Panginoon, hallelujah, na magpuri, Panginoon, sa mga oras na ito, hallelujah. Buksan mo ang aming tinig, Panginoon, hallelujah. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, upang magbigay ng papuri sa iyong pangalan, O Lord, hallelujah. O God, linisin mo ang bawat isa, ang aming mga puso, Panginoon, ay linisin mo, Panginoon, upang ang aming pagpupuri ay maging mabangong samyo, O Lord, sa iyong harapan sa mga oras na ito, hallelujah. O Lord, sa iyo ko pinagkakatiwala, Panginoon, ng gawain ito mula sa pag-uumpisa hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon, sa iyong mga paggawa, Panginoon, hallelujah. Mga bagay na hindi pa namin nararanasan sa mga nakalipas, O Lord. Sumasampalataya kami, Panginoon, na ipaparanas mo yan sa amin ngayon, Panginoon, O God, hallelujah. At O Lord, hallelujah, ingatan mo, Panginoon, hallelujah, ang mga kapatid na paparito sa iyong gawain, Panginoon, ng gaya ng pag-iingat mo sa amin, O God, hallelujah. At nawa, O Lord, ang gawain ito ay hindi masayang, O God, hallelujah. Sapagkat, O Lord, hallelujah, ang bawat isa ay nag-spend, Panginoon, ng kanilang mga pera, Panginoon, upang kami ay makadalo, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, hallelujah. Huwag mong hayaan na masayang ang mga bagay na yan, O Lord, kundi, O Lord, ang aming mga pagnanasa, Panginoon, hallelujah, ay iyong abutin sa mga oras na ito, Panginoon. Ano man ang aming desire, Panginoon, expectation sa iyo, Panginoon, hallelujah, ay iyong katagpuin sa mga oras na ito, hallelujah. O Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng isang malayang kamay, Panginoon, na upang itaas sa iyo, O
God, hallelujah. Malayang tinig, Panginoon, upang sumigaw ng mga papuri sa iyo, O Lord, hallelujah. Malayang puso, Panginoon, upang maghandog, O God, hallelujah, ng mga papuri, O Lord, sa iyong pangalan, O God. O God, sa iyo ko pinagkakatiwala, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, maging si Brother Tim, Panginoon, hallelujah, na maunguna upang magbahagi ng iyong mga salita, O Lord, hallelujah. Isugo mo, Panginoon, ang iyong anointing, O Lord, hallelujah. Iparanas mo sa kanya, Panginoon, ang iyong Espiritu, Panginoon, at ikaw ang siyang mangusap, Panginoon. Itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw ang siyang manguna, Panginoon, upang ikaw lamang ang siyang aming makita sa gawain ito, O God, hallelujah. O Lord, purihin ka, luwalhatiin ka, Panginoon, sa gabing ito. Ang lahat ng papurit, pasasalamat ay sa iyo lamang maibalik, hallelujah. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, hallelujah. Lahat ay sumigaw na praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Nais kong awitin natin ng awit na nagsabing, At the Cross. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred hand for such a worm as I? At the cross, oh, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Second stanza. Was it for crimes that I have done? He grown upon the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, oh, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Third stanza. The sun in darkness hide, and shine His glory seen. When Christ the mighty Maker died, for man the creature seen. At the cross, oh, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of grief can me repay the debt of love I owe. Dear Lord, I give myself away. This all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are you garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Totoo ba yan, mga kapatid? Hallelujah! Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Second stanza. Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb?
Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Third stanza. When the bridegroom cometh, will your robes be white, pure and white in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansion bright, and be washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul and clean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed? Hallelujah. Come on, let's sing together. Hallelujah. Yes, Lord. Are you washed in the blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ay sumigaw na praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Nais ko pang awitan natin ng Panginoon ng isang awit. Ang awit na nagsasabing, kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, O God, sa iyong kabutihan, O God. Hallelujah. Tunay, O Lord, na rapat kang purihin, O God. Kulang pa ang aming tinig, kulang pa ang aming buhay upang ibalik sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, O God. Hallelujah. Yes, Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord, sa lahat ng oras at sa bawat araw, hallelujah, hindi ka nagkulang, O God. Hallelujah. Ika'y laging tapat kung magmahal. Yes, Lord. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y tapat, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong pangako, O Lord, hallelujah, ay tapat sa bawat isa. Hallelujah. Yes, Lord. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Yes, Lord. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos, hallelujah, na sa atin ay nagmamahal. Hallelujah. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpasawalang hanggan. Hallelujah. Pinupuri. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. You deserve the glory, O God. Hallelujah. Yes, Lord. Dakilang Diyos at Panginoon.
ay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Minsan pa pinupuri, hallelujah. Pupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay minsan pa, hallelujah, pinupuri. Yes Lord, pinupuri ka namin, O God, hallelujah, sapagkat karapat-dapat ka, O God, sa mga bagay na yan, hallelujah. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Yes Lord, salamat O God, hallelujah, sa iyong kabutihan sa bawat isa, hallelujah. Salamat Panginoon sa iyong katapatan, O Lord, hallelujah. Yes Lord, purihin ka, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, hallelujah. Tayo dadako na sa salita ng ating Panginoon sa pangunguna ni Brother Tim. Kung meron po kayong prayer request, maaari nyo lamang pong isulat sa papel. At sa mga nanonood ng live stream ay maaari nyo lamang po ilagay sa comment section ang iyong mga panalangin upang sama-sama natin idalangin ang mga bagay na yan, hallelujah. Tunay walang imposible sa ating Panginoon, hallelujah. Ganon man kalaki o kalait sa ating paningin ang mga bagay na yan, tunay, basahan lamang yan sa ating Panginoon kung tayo sasampalataya sa Kanya. Hallelujah. Guys, kung awitin natin ang awit na nagsabing, langisan mo ang pusong ito. Langisan mo ang pusong ito. Yes, Lord. Puspusin mo ng iyong Espiritu. Hallelujah. O Diyos, nasa iyo ang kalakasan ko. Langisan mo ang pusong ito. Minsan pa, langisan mo, God. Hallelujah. Yes, Lord. Brother Tim, langisan mo ang iyong Espiritu. Praise God. O Diyos, nasa iyo ang kalakasan ko. Langisan mo. Sa ulit pagkakataon ay ating pumigil. Langisan mo ang pusong ito, Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, langisan mo ang pusong ito. Yan ang aming nais sa Diyos sa mga sandaling ito. Puspusin mo ang iyong Espiritu. Yan nawa maging dalangin ng bawat isa sa mga sandaling ito. O Diyos, nasa iyo lamang, hallelujah, ang kalakasan ko. Langisan mo ang puso ito. Amen and amen. Hallelujah. So be it, Lord Jesus.
Buksan mo aming mga puso. Dahil aming mga puso, Diyos, ay nadurumihan. Aming mga puso ay, sabi nga sa banal na sulatan, ay madaya. Pero sa mga sandaling ito, O God, bago kami tumanggap ng iyong mga salita, lanisan mo aming mga puso. Panginoon namin Diyos, dakila sa lahat, sa mga sandaling ito ay kami dumadalangin sa iyo. Humingi ng habag at awa, ng biyaya, ng pagkalinga mo, Diyos. Narito, Diyos, sa mga sandaling ito, ang mga kabataang ito na may pag-asa, may pagtitiwala sa iyo, Diyos. Inilaan ang mga oras, inilaan ang mga panahon, ang mga sandali. Dahil meron silang expectation sa iyo, Diyos. Na ikaw ang gagawa sa kanila, na ikaw ang kikilos sa kanilang kalagitnaan. Sa mga sandaling ito, God, huwag mo nawahaya mabigo ang mga kabataang ito. Lord, may your Spirit be in our midst sa mga sandaling ito. At bayan, O Diyos, anumang mga kahinaan, anumang mga kakulangan, anumang mga shortcomings ay patawarin mo, Diyos. At bayahan sa mga sandaling ito, katulad ng aming inawit, puspusin mo kami ng iyong Santong Espiritu, Diyos. Lord, may your Spirit fill our hearts tonight as we prepare our hearts for your word. Bless your word, O God. Di ang magagawa to sa aming sarili, kundi ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang siya magbigay ng spirito ng understanding. Ikaw magbigay ng spirito ng wisdom, pag-unawa sa bawat isa. Mula sa pinaka matatagal na hanggang sa mga pinakabago pa, Lord, send your spirit of understanding. Send the one spirit of understanding sa bawat isa. Upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng isang spirito, isang harmony sa mga sandaling ito. And may your words, O God, as I pray, hide me in your presence, Lord. Wala akong magawa sa mga sandaling ito. Lead us in your word, Lord. Guide us in your word. Kung ano mga nais mo sabihin sa mga sandaling ito, may your will be done, not mine. Though God, binabalik namin sa iyong kaluwalhatian, kapurihan, pasalamat, pagluwalhati, dakila. In the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Can we say, praise the Lord, mga kapatid? Praise the Lord. Maaari ba natin palapakan natin, Panginoon? Praise God. At maaari tayo makaupo sa mga sandaling ito. Okay, magandang hapon. Gabi, sorry. Magandang gabi. At una, umuhingi ko ng pamanhin dahil late tayo nag-start. Majority ng reason kung bakit late tayo nag-start is dahil nanantay ako. Salamat sa mga brothers na nagantay. At salamat sa biyaya ng Diyos na nandito tayo. We are gathered again in this place upang papurihan ng Diyos. Upang bigyan ng pasalamat ang ating Panginoon sa kabila man ng ating mga edad, kabila ng ating mga ano ba masabi, parang life age. Hindi ko makakuha yung tamang word. Yung mindset natin na bata pa, hindi pa totally adult. Although ilan sa atin ay mga young adults na, mga fully fledged adult na. Pero nagpapasalamat ako sa biyaya ng Diyos, even mula sa ating mga young adults hanggang sa ating mga juniors ay nandito ngayon. At meron lamang isang motive, isang spirit. Hopefully, I pray tonight na meron lamang isang spirito na mag-guide sa atin, mag-lead sa atin. Sa kabila man ng mga, sabi ko nga, age gap. So, natin masyadong isipin yun. Ang importante ay, sa mga sandaling ito, may nais sabihin ang ating Panginoon. And I do believe, kaya niyang abutin ang bawat isa sa atin. Anumang mga edad, anumang mga kalagayan natin ngayon, gano'n man kalaki o kalit ang ating dinadanas, gano'n man laki o lit ng ating mga trials,
Kung yung mga pagpapasya mo pa lang sa buhay ay kung ano yung ibabaon mo sa araw ng bukas, o kaya naman yung mga pagpapasya mo na sa buhay ay kung ano na ipapakainin mo sa pamilya mo. It doesn't matter. I do believe right now, may sabihin ng Diyos about this sa inyo. Okay? Salamat din sa biyaya ng ating Panginoon. Sabi ko nga, inantay ako dahil kanina lang ay habang ako ipapauwi ay sa hindi may paliwanag na kadahilanan ay bigla ako nabundol ng motor. At so sa mga detalye pa hindi ko na kwento pa, pero so yun yung nangyari, nabundol ako ng motor at kinakailangan ko umuwi sa bahay para maghugas ng ilang mga galos. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Nakatayo pa naman sa inyo, sabi ko nga kanina sa mga brothers, nangangamusta, buhay pa naman, sabi ko. Kasi kung patay na, hindi niya makikita dito. Pero salamat sa biyaya ng Diyos ay siya ang nagbibigay ng kalakasan at still standing. Biyaya ng ating Panginoon. At mga galos lang naman ang kinatamo, so huwag kayo mag-alala, kapatid. Pero medyo nakakaramdam ako ng unting stiffness lang sa mga ilang mga natamaan na parte at dito sa aking pa. So, sama nyo lang sa prayer. At same time din, tamang-tama lang din, ano? Na medyo masakit yung paa. Para masaglit lang. Masaglit lang kasi late tayo nagsimula. So, saglit lang. At tamang-tama lang din kasi saglit, unti lang din yung akin ihanda dahil yung ito na yung pinaka-closing ng ating pinag-uusapan na nasa series na Starting Again. Or nandito tayo sa pinaka-last part ng flourishing. Pinag-usapan natin na previous Fridays ago ang ilang mga bagay. Una, tayo ay hinihimok ng Diyos na magsimula muli. Sa mga kabataan ay, sa mga mas bata pa ay kinakailangan natin magsimula, mag-start. Sa mga mas matanda na marahil nalayo ng landas o marahil naligaw, ng lamig, ng hina, we are called to start again. Start again. No? At sabi nga dun sa talatang yun, ay alalahanin mo yung unang pag-ibig na meron ka. Yung pag-ibig mismo, alalahanin mo and then start. Start again. Do the first works. At yung pangalawa natin pinag-usapan ay sabi ko nga, yung sa pagpapasimula, hindi nagmamatter ang ating mga edad, o ang ating mga kalagayan, o yung ating mindset, o yung ating attitudes. Okay? May mga nauuna, sabi nga sa isang talata, may mga nauuna na nahuhuli at may mga nahuhuli na nauuna. I know it's bad news sa mga matatagal na, kasi baka maunahan ka ng mga bata pa, pero ang punto doon, mga kapatid, ay hindi nagmamatter ang ating mga edad. Hindi nagmamatter yung kung gaano ka kalayo o kalapit, ang pinakamahalaga doon ay matapos mo yung karera. Okay? Hindi punto doon yung sa storya, no? Alam niyo yung storya ng 12, ng mga 11th hour worker, di ba? Yun. So, hindi nagmamatter doon yung sa dinami mo ng trabaho, mas marami na isahod mo. Diba? Lahat sila ay tumanggap ng parehas sa sahod. And that means God is faithful sa bawat isa. Kahit sa inyo ng mga nagpasimula pa lamang, kahit sa inyo ng mga matatagal pa lamang, huwag na tayo magkumparahan pa ng ating mga gifts and talents and wisdom. Ang importante, God is faithful in your life. Okay? Ang Diyos ay nahabag at naawa sa inyong mga buhay, sa ating mga buhay, na pinagkalooban tayo ng tsansa upang mabuhay bilang Kristiyano. Okay? Ng privilege, I mean. Hindi ito tsansa, hindi ito by chance, by roleta lang, no? Okay, sa roleta, sino yung magiging Kristiyano na ipapana? Hindi ka na. Hindi. We are privileged to be a Christian. At sa mga sandaling ito, sa mga previous Fridays ago na sabi ko, wag natin sayangin ang pagkakataon. At pinuntahan natin yung pinaka-3 part ng ating context, which is in flourishing. Yung una ay kinakailangan natin matanim sa bahay ng Diyos para ikaw ay mag-flourish sa bahay ng Diyos. Common sense, di ba? Pag natanim ka sa bahay ng Diyos, ikaw mag-flourish sa courts ng Diyos, wala nang iba, hindi lang sa ibang lugar.
And of course, kapag ikaw ay naitanim sa labas, doon ka rin sisibol. Yun yung magiging bunga mo. Okay? So, kinakailangan nating matanim. And I hope and I pray na tayo ay natitiyak na we are being planted or we are planted na sa bahay ng Diyos. Nakatiyak ba kayo, mga kabataan? Sigurado natin na tayo ay planted on the house of God. At nung last Friday, pinuntahan natin na ang pagsibol ng isang puno ay hindi instant. Hindi ito agad-agaran, bigla-biglaan. Kundi may mga kinakailangan siyang daanan. Kinakailangan siyang danasin. Kinakailangan ng ugat, ng buto, o yung halaman doon, yung pinaka, kung familiar kayo doon sa biology, or kung tama yung pagkakaalala ko, medyo tagal ko na rin din nag-biology. May pinakahalaman doon sa loob na ng seed. Then, kinakailangan niya mag-sprung forth. Kinakailangan niya lumabas mula doon sa pinaka-seed. At yun yung nagiging eventually puno, eventually halaman. Okay? And then right now, ikakap na natin yung ating pinag-uusapan na series at hopefully sa mga susunod na pagkakataon, realize ko na around 3 Fridays na lang pala bago ang taon na ito. So, dahil yung last Friday, yung 25 ay first day ng Joint Fellowship ko din ng Kamali. So, 3 Fridays na lang. Sabi nga ng ilan, makakaraos na tayo sa 4 Fridays na lang, makakaraos na tayo sa 2020. At ang expectations ng ilan ay 2021 will be great. Anong expectations niyo, mga kapatid? So, pero bago tayo mag-proceed sa mga sa 2021, sa ngayon muna tayo. December 4 pa lang naman. December 4, 2020. Pag-usapan natin yung pagkatapos ng ating series. Balikan natin muli yung key verse natin previous Fridays ago, Psalms chapter 92. And I also want to finish on that verse sa mga sandaling ito. So maikli lang ito, mga kapatid, at mostly nadaanan na natin sa ilang mga araw yung ilang mga pinaka-key context ko kung nakuha nyo, o kung napakinggan nyo ng husto, kung nakuha nyo yung pinaka-sinasabi ko, nakuha na natin yung pinaka-point na nais kong sabihin ngayon. Pero I would like to add a couple of things lang upang tayo ay magkaroon ng mga kabataan, which is being planted in the house of God, being sprung forth in the house of God. Ibig kong sabihin in a spiritual sense, tayo ay in a literal sense, nagamit tayo sa mga ministries. At nagpasimula tayo kumain ng salita ng Diyos, and then we sprung forth, nag-arise, nagagamit tayo sa mga ministries, and then nagbubunga, nag-flourish, magiging mabunga ang ating buhay. Okay? At marahil lang ilan sa atin ay nagpapasimula pa lamang talagang, of course, lumago. At kapag nagpapasimula ka pa lamang lumago, hindi ka pa magbubunga. Diba? Isipin nyo nga yung halaman, or yung pinakamaliit lang na stem, hindi yan agad-agad magbubunga kasi yung bunga hindi niya kakayanin. Kuha niya? Hindi niya kakayanin yung bunga at pares silang ma-fall sa lupa. On a spiritual level, kung tayo agad ay nag-aasam ng paggawagad, pagkilos agad, without being strengthened by the Spirit of God, by the words of God, ang tendency natin ay mag-fall, mag-fail. Okay? So yun nga yung sabi ko nga, pinaka-warning ko nung previous Fridays ago, dahil hindi tayo nag-ahanapan ng paramihan ng bunga. Ang importante sa atin, mga kapatid, ang mahalaga na makita ninyo, hindi yung pag-perform o yung pagganap, kundi hanapin ninyo na mag-flourish. At yung process ng flourish ay kinakailangan mangyari sa ating buhay
kinakailangan natin lumago, kinakailangan natin lumakas upang ang bunga ay makita sa atin. Nakuha niyo po ba? Dahil kung naghanap agad tayo ng bunga, naghanap agad tayo ng performance sa ating mga ministries, kung doon tayo nakasalig, kung ating mga buhay nakasalig lang sa pag-perform, which is, sa paningin ng tao, it is great. Of course, nakikita ng tao, wow, galing mo naman, wow. Pero kung doon tayo nakasalig, ang tendency natin ay mag-fail. Dahil walang lakas ng trunk. At yun yung iiwan ko sa inyo. So, iniwan ko na rin yun sa inyo. Paalala, we do not, kinakailangan natin ng matibay-tibay na trunk ng pananampalataya before we perform on this, in our jobs, in our ministries. Tandaan nyo yan. Magaling ka man kumanta, magaling ka man tumugtog, magaling ka man mangaral o mangusap. But without the strength of the trunk, you will fall together with your fruit. Hindi kaya i-support. Okay? Ba tayo napunta doon? Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Actually, wala pa nga tayo pinag-uusapan pala. Magbabasa pa nga lang tayo ng verse sa Psalms chapter 92. Sa verse 12, yung binabasa natin. Bear with me lang dahil medyo yung strength ay medyo wala pa sa akin. So, dahil nga dun sa mga pangyayari, medyo nagulat din. At sama nyo lang patuloy sa prayer upang hindi yung kalakasan ko yung magamit, kundi yung kalakasan nagmumula sa Diyos. Okay, Psalm chapter 92, verse 12. Sabi doon, the righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Actually, hindi natin napuntahan pa, pero sa verse 12, gusto ko lang bigyan din ng side point. No? Bago tayo magpatuloy sa pinaka-pag-usapan natin. By the way, ang pag-usapan natin ay God wants to bring you to a flourishing finish. So, yun yung pinaka-end goal natin. And aside sa pagiging goal natin yun, aside sa yun yung pinaka-goal ng bawat isa sa atin, meron tayong mapapanghawakan sa mga sandaling ito na God wants you. God wants to bring you to a finish. And sa dulo na yon, sa finish line na yon, ay tayo ay nag-flourish. Okay? So bago tayo mag-proceed doon sa pag-uusapan natin, I want to emphasize muna sa verse 12. The righteous shall flourish like a palm tree, he shall grow like a cedar in Lebanon. So, dalawa yung pinaka-description dito ng righteous. He shall flourish and he shall grow. At yung pinaka-symbolism nito ng flourish like a palm tree, alam niyo naman yung palm tree, di ba? Yung itsura ng palm tree ay, gano'n, yung dahon niya ay parang bulaklak. Hindi ko kayang describe it. So, imagine na lang yung palm tree, yung coconut, parang coconut tree din na style. So, gano'n. Na yung kanyang dahon na nag-spread. At yun yung pinag-usapan natin ng meaning ng flourish is to increase, to spread, to enlarge. Okay? So ang righteous daw, ang sabi dito ay, he shall flourish like a palm tree, and he shall grow like a cedar in Lebanon. Meaning, yung cedar in Lebanon, ito ay nag-symbolize ng lakas. Kumbaga sa Pilipino ay parang ito yung nara ng Pilipinas. The cedars of Lebanon. Kung makikita nga kayo ng Lebanon flag, yun yung pinaka-highlight nila sa flag nila. No, yung green,
kung nakita kayo ng flag ng Lebanon, yung green na itsura doon, sa gitna ng kanilang flag. Red, puti, tapos red, tapos yung green tree of Lebanon, cedar of Lebanon. It means strength. Okay? Nangangahulugan ito ng kalakasan ng isang righteous. At yun yung sinasabi ko nga kanina, na the righteous shall not only flourish, but he will also have the strength. He will grow like a cedar in Lebanon. Hindi lamang siya nagbubunga, kundi meron din siyang kalakasan upang i-sustain yung bunga. Okay? Upang hawakan yung bunga. Nakuha niyo? So, although pinupunto natin sa mga nakalipas na araw, ang pinaka-end goal is to flourish. Pero sabi ko nga, di ba, kinakailangan mo munang lumago, of course. Kinakailangan mo munang ng halaman na magsumibol at tumangkad at lumaki bago magbunga. Bago makita yung bunga sa punong yun. At ito rin yung sinasabi dito, mga kapatid, na mga banal, mga righteous. Do you believe that you are righteous by the grace of God? If you are righteous, ang pinaka-end goal ay hindi lamang, of course, magbunga, mag-flourish, kundi maging malakas, like a cedar, to sustain the fruit, the flourishing, to sustain upang ikaw ay maging matibay, maging malakas, dahil kung dadalhin ko sa mga literal na mga bagay, once na nagpasimula kang panghawakan ng mga ministries, kinakailangan mo maging malakas. Hindi malakas tumugtog, hindi malakas umawit, kundi kinakailangan maging malakas ang iyong spiritual na buhay. Dahil maraming mga tukso, maraming mga mangyayari, maraming mga testing na ginagawa ang kaaway. At sinasabi nga natin, di ba, ang kaaway, yung target niyan, hindi yung mga nasa kanya na, kundi yung target ng kaaway ay yung mga nasa courts of God. Walang iba kundi kayo. Tayo. Kayo na mga nandito ngayon, kayo yung pinaka-prime target ng kaaway. So what should we do? Kinakailangan nating maging malakas. Of course, malakas ang Diyos natin. Do you believe that? Pero, you have to fight on the battlefield. You have to face the battlefield. Katulad nila Joshua, alam nila ng Diyos is on their side. But, kailangan nilang humarap sa labanan. Kailangan nilang, labas sa kanilang mga espada at lumusong. Hindi naman dun minamagic ng Diyos yung, patay na yung Philistines dyan, patay na yung dito. Hindi. They have to fight. You have to fight. We have to fight, mga kapatid. And our battle is not of flesh and blood, but of the spirits in the air. Mga spirito sa kahanginan. So you have to be strong. Aside from having the goal to flourish, you also have to be strong. At mga kabataan, kinakailangan natin maging malakas. Spiritually speaking. Kung physically speaking, hindi ka malakas. Masabi ko, okay lang. Okay lang naman yan. Kung malakas ka man physically, okay lang din. Pero, what I'm concerned most, or what God concerns most, is that you are spiritually strong. Kailangan natin, in the first place, lumago, maging malakas, upang magamit tayo. Nakuha niyo ba? Nakuha niyo, mga kapatid? Okay. So, pupunta natin yung pinakapaksa natin. God wants to bring you to a flourishing finish. Okay? So, ito yung pinaka-cap natin, pinakapagkatapos ng ating series. At maganda na nakita natin, or personally nakita ko rin na we need to flourish. Ang pinaka-goal natin ay hindi lamang mag-wander around. Mga kabataan ay pamparami lang, pampapopulate lang ng church population. Kundi maganda na nakita ko at nawa makita nyo rin na mga kabataan, we are called to do things.
tayo tinatawag upang gumawa ng mga bagay. Hindi tayo tinawag na backbone of the church for nothing. Para sa walang kabuluhan or display lang. Yung backbone sa'yo, hindi yan display lang. Pag wala yan, hindi tayo magkakaintindihan. At ang jellyfish. Hindi yan display. Hindi yan pampapuno lang ng katawan mo. Kundi yung backbone is important. And it has a role to do, and so do you, mga kabataan. Tayo rin naman, mga kabataan. Okay? So, sabi ko nga, previous Fridays ago, we started as being planted in the house of the Lord. At kinakailangan natin ngayong matiyak na tayo nga ay itinanim sa bahay ng Diyos. Kinakailangan natin matiyak, masigurado na tayo ay itinatanim sa bahay ng Diyos. Kasi sigurado natin na ang pinapakain sa atin na fertilizer, na tubig, ay buhay ng mga salita ng Diyos. Buhay ng mga salita ng Diyos. Ay tunay na mga, yung mga sharings. Kailangan sigurado dapat natin na we are being fed the Word of God. Ang ating mga spiritual na buhay ay we must make sure na tayo ay we are being constantly fed of the Word of God. And as we grow, dahil ikaw ay naitanim sa bahay ng Diyos, of course, ikaw ay lalago, ikaw ay lalakas, ikaw ay nag-i-improve. Nawawala yung ating mga childish na attitudes, although kasama yan sa normal maturity natin, di ba? Pero, I'm talking spiritually speaking, nawawala yung mga attitudes natin na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Of course, it takes time. It takes the process to do. Yung mga attitudes na nag-stay sa atin na para madikit. It takes time. Diba? Para naglalaba, it takes time. Hindi yan basta lubog lang na katulad sa advertisement na pag lubog mo, puti na agad. It takes time to usot. It takes time upang tignan yung mga mantsa and then focus on that. Okay? So, ganun yung ating buhay, mga kabataan. Kaya tayo tinuturuan ng mga salita ng Diyos, kaya tayo pinapaalalahanan, is for that, for you to grow. And that is the method. Yun yung pamamaraan ng Diyos upang tayo lumago. Okay? Yun yung proseso natin na kinakailangan daanan. Yun yung sinasabi ko na proseso na hindi madali. Hindi dinerecho ko na, no? Hindi madali. Dahil maraming mga mangyayari, maraming mga pagpapaalala, maraming mga ganito, ganyan, against your will, against your decisions. So, ganun ang ating buhay. And right now, I want you to have, kung ang previous Friday sagway, puro paalala, puro pagsaway naman to si Brother Tim. Ngayon naman, gusto ko kayong bigyan ng pag-asa. Okay? Gusto ko kayong bigyan ng pag-asa. At abanggitan natin ito ng mga nakalipas na mga Friday, pero ang napaka-inam na verse na ito, na verse 13, sabi doon, they are planted, the righteous that are planted in the house of the Lord, they, sabi doon, babasahin ko sa New King James Version, those who are planted in the house of the Lord, they shall flourish in the courts of our God. Ang ibig sabihin ng mga kabataan, kung tayo tinanim sa bahay ng Diyos, at kung iniwala tayo na nandito tayo sa katotohanan, nandito tayo sa tama, nandito tayo sa presensya ng Diyos, and we do things because God wants us to do this, kung iniwala tayo ng Diyos sa mga gawain, nandito ang kanyang presensya, and if you are being planted in the house of the Lord, merong pangako sa inyo. Merong pag-asa sa inyo. At ang sabi doon, you will flourish. Ikaw ay magbubunga. Ikaw ay lalago. Kung nakikita mo ang sarili mo na para bang 4 years na nakalipas, 5 years na nakalipas, ganito pa rin yung ugali mo, ganito pa rin yung buhay mo, ganito pa rin yung lifestyle mo, pero ikaw, kabataan, huwag ka mawala ng pag-asa dahil ikaw ay itinanim sa bahay ng Diyos. Have patience. We are in the process of God. At sa mga sandaling ito, mayroong pangako para sa iyo. Ikaw ay magbubunga.
ikaw ay lalago. If you have faith tonight that you are righteous by the grace of God, sabihan ng Diyos, ang pangako para sa iyo, you will flourish like a palm tree. You will grow like a cedar tree of Lebanon. You will flourish in the courts of God. Simpleng cause and effect lang. Of course, dahil tayo tinatanim sa bahay ng Diyos, we are being nurtured and grow in the house of God. At sa process na yun, may mga kinakailangang mangyari, kinakailangang i-prune, kinakailangang bawasan ng dahon. Madahon kasi yung buhay natin, yung lifestyle. No? Grande. Especially sa panahon ngayon, mga kabataan, grande nga, yun yung term eh. Magarbo ang lifestyle. There needs to be trimming, pruning. But it doesn't matter. If you are being planted in the house of God, you shall flourish. At yun yung gusto kong panghawakan ninyo sa mga sandaling ito. As we close this series, yun yung gusto kong panghawakan ninyo. Hindi pa magtatapos. Okay, tumingin sa orasan. Sabi ko lang close natin series. Pero yung topic. Okay. So, as we close this series, yun yung gusto kong panghawakan ninyo na ako ay lalago. I know, sa ilan sa atin sa mga matanda na may lalago pa ba ako? Tagal na ako. Of course, sa mga bata pa ay marami pang ilalago. Pero kahit sa atin na mga young adults na, there are more things to come for you. Maraming pang mga darating na pag trials, mga pag-alis, pagtapya sa'yo. Unto perfection, ay tayo tinatawag ng ating Panginoon. So, maraming pang mga bagay na mahalis sa atin, pero sa mga sandaling ito, panghawakan ninyo mga kabataan, I will flourish in the house of God. I am being planted right now in the house of God. Ako ay tinatanim sa bahay ng Diyos. Ako ngayon ay lumalago sa bahay ng Diyos. Ako ngayon ay tinatapyas, inaalis yung mga sobrang dahon, mga sobrang mga bagay sa aking buhay na hindi naman for God. And all of those process, and all of those things, ay kinakailangan para sa inyo. Para tayo lahat ay lumago at lumakas at tumibay under the courts of God. Pero yung keyword doon, tatandaan nyo, no? Tandaan nyo na we are being planted in the house of God. Kaya ako ina-emphasize yung house of God. Because if we stay outside the house of God, nandun ang destruction. Sabi nga, mag-ingat, di ba? Mag-ingat sa inyo, nag-aakala nakatayo na, kapag ikaw ay nakatayo na, hindi na sa loob ng bahay ng Diyos, kundi sa labas, pili mo, nakatayo ka pa rin. So, mag-ingat kayo, mga nakatayo na. Baka kayo ay tuksuin ng kaaway. In the house of God, we are being planted in the house of God. In the house of God, doon nagkakaroon ng proseso ng paglago. Hindi sa labas. Hindi sa outside environment. Kundi as long as you stay in the house of God, in the hands of God, nandun ang paglago, kalakasan para sa iyo. And that is the promise of God sa inyo, sa atin, sa bawat isa. Sabi doon, they shall flourish, hindi maybe, no? Baka mag-flourish, or baka lumago, or baka magbunga. Kundi ang sabi doon, they will flourish. Ibig sabihin ng will, di ba? Mangyayari. Hindi pa man nangyayari ngayon. And that is true kasi may mga kinakailangan pa tayong, sabi ko nga, pagdaanan. Pero mangyayari. Darating tayo dyan.
Sa mga ministries na gusto mo, sa mga ministries na pinapakita ng Diyos, na ito yung gagawin mo, darating tayo dyan, huwag ka mag-alala. You will flourish. Yung mga nais pagawa sa'yo ng ating Panginoon, you will, of course, gagawin mo yun. Pero, hindi ka cast down. Hindi upang ikaw i-cast down, kundi upang ikaw ay lift up ng Diyos. To the promise of God. Pangawakan niyo yung promise ng Diyos na as we walk through this process of flourishing, let us hold on to that confidence, to that promise, na ako rin naman ay mag-flourish. The world may not see it right now. No, dahil medyo may mga kinakailangan pang alisin sa ating buhay. But have faith in God. Kaya niyang alisin ang mga bagay na hindi narapat sa iyong buhay, kaya kanyang baguhin, kaya kanyang linisin, walang imposible sa Diyos. Kaya kanyang palaguin. At sabi niya, papalaguin ka niya. He will give you wisdom. If you ask of God, sabi sa James, He will grant you wisdom. Let's open 2 Peter. Unting verses lang inanda ko. At mapapansin nyo, binibigay ko yung points agad. Hindi ko masyadong binabasa pa ilang mga verses na pinagkukuha natin ng points. However, gusto kong basahin itong 2 Peter chapter 1. Familiar tayo dito sa 2 Peter, wala sa ating familiar dito. Mabasa natin dito yung stature of a perfect man. Diba? Sa verse 5, make every effort to supplement your faith with virtue, with knowledge, sabi doon, self-control, steadfastness, godliness, brotherly kindness, and love. We know that. Okay? At sabi doon, kung mabasahin natin yung sunod na talata sa verse 9, for whoever that lacks these qualities, these things, is short-sighted, even to blindness. So bulag. At hindi nakikita ang plano ng Diyos. And has forgotten that He has cleansed from his former sins. Okay. So ito yung kinakailangan natin. Alam natin na kinakailangan natin itong 7th stature of a perfect man. Right? Alam natin na kinakailangan natin ng more of faith, more of virtue, more of knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and of course, finally is yung love. Ba? Sino ang kailangan yan? More faith, more virtue, more knowledge, temperance, and so on and so forth. So, kailangan natin yan at kailangan natin, di ba, sabi niya, kinakailangan yan ay mag-reflect sa atin. Kaya nga siya tinawag na stature of a perfect man, example of a perfect man, or iba pang synonym of stature is yung description of a perfect man is yung ganun. Faith, virtue, knowledge, temperance, love. Hanggang love. Pero you see, I want us to read sa taas, okay, para mabuo natin yung konteksto ng pinag-uusapan dito sa 2 Peter. Sabi doon sa 2 Peter, okay, simulan natin sa verse 1. Chapter 1, verse 1. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained the faith of equal standing, babasahin ko sa New King James Version pala, para di tayo out of sync. To those who have obtained the precious faith with us by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. Sino tumanggap ng pananampalataya dito? Okay? Tumanggap tayo lahat ng pananampalataya. Ang ilan sa atin ay tumatanggap ng pananampalataya. Nag-i-increase pa ang pananampalataya. And I know each and every one of you has this mustard seed of faith na nagpapasimula, of course, and then lumalago, lumalakas, lumalaki.
Verse 2, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Wow! Nakita nyo? His divine power has given to us, binigay sa inyo, that pertain to life and godliness. Kung matandaan ninyo yung description natin ng flourish, hindi lamang yan basta bunga, hindi lamang yan basta accomplishments, kundi it is also life. Peace, happiness, maraming synonyms. And God, in His divine power, pinagkalooban niya tayo ng buhay, ng godliness. Pinagkalooban niya ang bawat isa sa atin. Iniwala ba kayo doon? Iniwala ba kayo? pero kung minsan pag tumitingin tayo sa salamin, parang ang hirap paniwalaan. May godliness ako. But you see, ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. He has granted to us with His divine power all things that pertain to life and godliness. Through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Basahin mo ang sunod. By which have been given to us. May binigay na naman. Given to us, wala ko. Okay, verse 4. Given to us exceedingly great and precious promises. Okay? That through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Iniwala ba kayo na pinagkalooban na kayo ng Diyos ng exceedingly great and precious promises? Wala ba kayo doon? Ano ba ang pangako ng Diyos? He will never leave you. Actually, ang buong Bible ay karamihan dito yung mga pangako ng Diyos para sa inyo. He has given to us exceedingly great and precious promises. Pinagkalooban niya kayo ng mga pangako, ng mga exceedingly great, hindi masukat, hindi kumpara ng mga pangako sa inyo. Okay? Upang sa pamamagitan nun, sabi doon, that through this you may be partakers of divine nature. Huh? Upang kayo ay, sabi doon, kung generally speaking natin, upang kayo maging kabilang sa divine nature. Ano ba yung divine nature? Hindi yun makasalanan, hindi yun sa corruptible body. And of course, makikita natin ang divine nature is from God. And what does God look like? Kabanalan, may cleanliness, may righteousness. Nakikita niyo ba? Basically, or generally speaking, yung pag-flourish ay pinagkaloob na. Okay? Ano ba yung pinaka-goal natin sa flourish? Ano ba yun? Of course, to the end, yung pinaka-dulo ng ating pananampalataya, which is to be, by the grace of God, to be perfect. Right now, we are not. But there is coming a day na tayo ay aayusin ng Diyos, bibigyan niya ng completion. Okay? Do you believe that, mga kabataan? Right now, we are not. Di pa tayo perfect. But that day, on that day, sa mga araw na darating, we will ibubunga natin yung huli natin bunga at matapos na dun yung plano ng Diyos sa lupang ito. And then, alam natin mga mangyayari pa sa mundo, sunod ng mga tao. Diba? Pero, you see, basa dito, through those promises, through those exceedingly great and precious promises, you have become a partaker of it. Ibig sabihin, kabilang ka sa mga flourish. Sa mga magkakaroon ng, o magpapartake ng, magiging divine nature. But then having escaped the corruption that is in the world through lust.
Now, yun yung goal, di ba? Na wala nang temptation, wala nang trial, wala nang kasalanan pang makakahadlang sa akin sa pagpupuri sa Diyos. Sino yung gusto yung ganun? Wala nang kahinaan, wala nang mga trials, wala nang kahinaan ng katawan, kapaguran ng katawan, wala nang, nakita ko nga, nag-sharing kayo gabi, nabot na kayo ng 10 o'clock, dahil siguro napagod na lang. Pero, diba, gusto natin na wala nang kapaguran, wala nang kahinaan ng laman, wala nang pagiging gapi ng mga kasalanan. Diba we want that? Gusto natin yun. At sa mga sandaling ito, mga kapatid, pinagkalooban na kayo ng Diyos ng mga pangako. These exceedingly great and precious promises na sa mga pangakong yan, merong nag-aantay sa atin na katawan na hindi na naisira, na hindi na nako-corrupt. Meron nag-aantay sa atin na hindi na napapagod na katawan. Meron nag-aantay sa inyo ng isang estado o ng isang kalagayan na fully flourished. Naibunga na, yung kumbaga sa puno, at it speak. Pinaanabunga na niya lahat ng bunga at siya ay magandang puno. So, meron nag-aantay sa inyo, mga kabataan. At sa mga sandaling ito, panghawakan ninyo ang mga pangakong yan. Those exceedingly great promises of God that will make you partakers of those divine nature, panghawakan ninyo yan, mga kapatid, mga kabataan. Okay? Kung tutuloy natin doon, di ba, sabi doon, by which you have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And for that reason, giving all diligence, add to your faith. Ibig sabihin, for that reason, meron kang pangako, meron ng patunay sa iyo ang Diyos. For that reason, kinakailangan mong bigyan ng importansya ang pananampalataya, virtue, knowledge. Sabihin, kinakailangan nating dumaan sa process, sa proseso. Giving diligence, add to your faith, virtue, knowledge, temperance, so on and so forth. Verse 10, sabi doon, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. So may mga pangako na nagawa. It is big promises, big claims. Malaking mga pangako ito. Kumbaga sa tao, di ba, parang hindi mo papaniwalaan pag malaking pangako. Pero pag ang Diyos nangako, sabi niya, ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga sinalita ay hindi mababago, masisira. Hindi siya napapasinungaling. No? Sabi ng Diyos, hindi siya nagbabago kailanman. There is even no shadow of turning. And that promises is given to you, mga kabataan. To you. Sa iyo. Sa iyo na iniisip mo ngayon mahina. Iniisip mo ngayon na walang, maraming kakulangan, maraming pang kinakailangang pagtagumpayan. Binigay na pala sa iyo yung pangako na yan na magtatagumpay ka sa dulo. Binigay na pala sa iyo yung pangako na yan na ikaw ay mag-flourish sa dulo. Meron ka na palang end goal. Meron ka na palang buhay na nag-aantay sa iyo. And of course, with that promises, habang ating pinanghahawakan yan, sabi dito ni Peter, therefore, brothers and sisters, verse 10, be all the more diligent to confirm your calling and election. To make your calling and election sure. Sure ba kayo? Sure ba kayo na nag-aantay sa inyo o sa pagbabalik ng ating Panginoon, ikay kasama niya sa kanyang pagbabalik? Sure ba kayo? Make your calling and election sure. Patunayan ninyo.
At gawin niyong sigurado ang inyong mga sarili. Paano niyo gagawin sigurado ang inyong mga sarili? Hindi yung, naalala ko tuloy, di ba? Pag may exam tayo, at paano mo sigurado sa exam na ikaw ay papasa? Kailangan mong mag-review. Tama ba? Kasi sigurado mo lang na ikaw ay nakapasa, ikaw ay nakapag-aral. Hindi mo may sigurado yung pagpasa mo sa exam kung may kita mo yung resulta lamang at di ka magre-review. No? Kung may kita mo na ang resulta, actually, hindi nga accessible sa iyo ang resulta. Yung resulta ay sa dulo pa ng bigayan ng test paper na yung final result will be given to you. At mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon, the final results will be given. Sino yung mga nakapag-review? Sila lang yung makakatiyak. Okay? So, we need to review. We need to study. We need to make our calling and election sure. Para sure ka, pagdating sa dulo, hindi ka maiiwanan, hindi ka babagsak. You will be with God. Nakuha niyo ba, mga kabataan? And praise God, salamat sa mga pangako niya na there's already a thing waiting for us there. Sabi nga sa Jeremiah chapter 29 verse 11, I know the plans that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you, gagamitin ko yung King James Version, to give you unexpected end. Naalala nyo, pinag-alala natin ito, di ba? Yung sa Babylon, yung mga gustong tumakas, yung sinabi dito ni Prophet Jeremiah, I know the plans that I think toward you. Wag muna kayo tumakas, magstay lang kayo dyan. Ang ibig sabihin dito ng Panginoon, sa pamagitan ng bibig ni Prophet Jeremiah, I know that the plans that I think toward you, pero not necessarily yung mga plans na yun na mangyayari sa iyong buhay ay maganda sa iyong paningin. Okay? Pero ang maganda doon na patunay, merong ibibigay siya na expected end. At yung expected end na yun, maganda yung sa New King James Version, ang sabi doon, to give you a hope and the future. Pag-asa at kinabukasan. At yung pag-asa na yan ay hindi para sa ikasasama ninyo, para sa ikasisira ninyo. Kapag kayo ay nabubuhay lamang sa mga, pag pinanghawakan yung mga pangako ng Diyos, hindi yan para sa ikasasama ninyo, kundi kapag pinanghawakan mo yan, ang sa dulo'y nag-aantay sa iyo, a future and a hope. Thoughts of peace, not of evil. Although right now, part of being in the plan of God, we are to face these trials, these mountains. Pero on the end of the mountain, on the end of your journey, mga kabataan, there is a peace. There is a future and a hope for you, para sa inyo. At ang pag-flourish natin, paglago natin, huwag kayong mainip, huwag kayong ma-excited, huwag kayong ma-irita na hindi pa kayo, ba't pa kasi di ako lumalago? Ano ba yan? Huwag tayong mainip, huwag tayong ma-excite, huwag tayong mainip. Pwede kayo ma-excite, pero huwag kayong mainip. Okay? God is giving us this process. Actually, papayuhan ko nga kayo na to ask God, Lord, I want to be matured. But on the right time of God, He will make you as strong as a cedar tree of Lebanon, as flourish like a palm tree. Pero panghawakan ninyo mga kapatid as we close, there's already a hope for you. For you. Sa atin lahat, mga kabataan. Pag-asa na sa'yo. Kung yung buhay mo na para bang walang pag-asa na mabago pa. Ikaw, kilala ka na ganito, si brother ganito, magagalitin. Si sister ganito, trademark na niya na masungit. May pag-asa pa para sa'yo. Pag-asa pa. There is a future waiting for you. There is flourishing waiting for you. And God wants to bring you to a flourishing finish.
Dadaling ka ng Diyos. Mga kapatid, you are being planted in the house of God. Have patience. Planting takes time. Growing takes time. At not necessarily, this is a great path na ating tinatahak. But we know, because we follow God, alam natin na sinusunod natin ang Panginoon, may nag-aantay para sa inyo. Lalago din kayo. Lalago din tayo lahat. Unto perfection. No? Lalago tayo unto perfection, mga kabataan. Meron pang nag-aantay sa inyo. Pagbabago, pagpapatibay, pagpapalakas. Okay. Ephesians chapter 3, and I will close on this verse. Ephesians chapter 3, babasahin ko po sa English Standard Version. Hindi ko na po na-note sa New King James Version paumanhin. Dahil yung current Bible ko ay English Standard pa rin. Pero, let's read it, Ephesians chapter 3, verse 14. For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being. Do you believe that, mga kabataan? So that Christ may dwell in your hearts through faith. Do you want that? Ng Diyos magdwell sa inyong mga puso through faith? That you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Praise God. He will grant you, of course, una doon, sabi doon, He will grant you to be strengthened with power. Upang, anong mangyari sunod? So that Christ may dwell in your hearts through faith. At ang sunod na mangyari, that you may comprehend, may have strength to know the love of Christ, and lastly, that you may be filled with all the fullness of God. There is a process. There is a process. But in the end, di kayo pupunan ng kapuspusan ng Diyos. At yun ba yung ating nasa? Be filled with the fullness of God. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within you, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen. He is the author and the finisher of our faith, mga kapatid. Kung siya nagpasimula, sabi doon sa isang talata sa Corinthians, He who began, Philippians, He who began a good work, the good work in you, sabi ni Paul sa Philippians, He will be able to complete it in you. Hindi siya nagsisimula ng hindi tapos, ng hindi matapos. He will be able to complete it in you. He is the author and the finisher of our faith. Purihin ang ating. Tayo tumayo lahat, mga kapatid, as we close. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon sa mga salita natin binasa. And I hope and I pray na nagkaroon ng part sa inyong buhay, this goal, this mindset, this idea to flourish, to desire na ako ay mag-flourish sa biyaya ng ating Panginoon. And someday in the future, there is hope for you. You will flourish in the kingdom, in the courts of our God. Let us bow our heads, let us pray. Dakila namin Diyos, salamat sa mga sandaling ito. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinapasalamatan ka namin sa iyong mga salita. For the past 5 Fridays, Lord, you have been good. Salamat sa amin na pag-usapan, Panginoon. Personally, Lord, I thank you, Lord, na ikaw nagre-reveal sa amin ng iyong mga plano, ng iyong mga nais, ng iyong mga nasa. At right now, Lord, binibigyan mo kami ng pag-asa na ikaw, O Diyos, ay hindi
hindi gagawa ng hindi natapos sa aming mga buhay. You will continue to work on our lives. Meron ka pang gagawin, O Diyos. There is more. Meron ka pang gagawin na higit pa sa aming mga buhay. At kami mababago, kami malilinis, kami madalisay sa pamagitan ng biyaya mo, O Diyos. And Lord, this we ask and we pray for this moment, Lord. Grant us the strength to press on, to continue forward, to grab the prize of the high calling. Sa mga sandaling ito, pagpalay mo mga kabataang ito, Diyos. And may the strength and wisdom from above ay pagkalaw mo sa bawat isa. Matanda man o bata, I pray, Lord, you may fill us with your strength, with your presence, O God. Lord Jesus, sa mga sandaling ito, nagpasalamat kami sa mga oras na lumipas, sa iyong mga salita. Thank you for your word, Lord, for your small, sweet encouragement. Sa mga sandaling ito, bayan palakasin mo. Mga kabataan, I pray to you, Lord, that you may grant them the faith, the strength to press on, the strength to flourish. At nawa, O Diyos, pag nawang magtangkang kaaway na agawin ng sino man sa aming kalagitnaan, Lord, protect them with all of your might. Ito ang aking dalangin. Pagitiwala sa iyo, Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. And amen. Let's sing the song, You Deserve the Glory. Pabalik ko sa ating MC pagkatapos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship and praise your holy name. You deserve the glory, Lord. You deserve all the glory and all the honor. Lord, we lift our hands to worship and praise your holy name. For you are great. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Totoo ba yan sa inyong mga buhay, mga kapatid? There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Hallelujah. There is no one. Let's sing the stanza one more time. Pabalik ko sa ating MC, Brother John Lester. God bless you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship and praise your holy name. You deserve the glory. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Ating itaas ang ating mga kamay. Hallelujah. Yes, Lord, purihin ka sa gabing ito, O God. Hallelujah. Praise your holy name. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, there is no one else like you. For you are great. You do miracles are great. There is no one else like you. Oh, there is no one else like you. Oh, there is no one else like you. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Walang katulad ng ating Panginoon na hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Walang nagpaabot ng prayer request sa gabing ito. Ngunit nalalaman ko ang bawat isa ay merong panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, anuman ang mga bagay na yan, hallelujah, isama-sama nating idalangin sa ating Panginoon, kagalingan man yan o kalakasan spiritually, hallelujah. Ating idalangin sa Panginoon ang lahat ng mga bagay na yan. Bago tayo magtapos, nais kong awitin pa natin ng isang awit. When I look to your holiness, when I look into your holiness,
shadows in the light of you. When I found the joy, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround me become shadows in the light of you. I worship you, Lord. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Purihin ka, O God. Hallelujah. Hallelujah. I worship you, O Lord. I worship you. The reason I live is to worship you. Only you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Hallelujah. Yes, Lord. Totoo yan, Panginoon. Hallelujah. Worship you. Hallelujah. Minsan pa, when I look into your holiness, when I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you. Hallelujah. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Only you. I worship you. I worship you. I worship you. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, O God. The reason I live, the reason I live is to worship you. The reason I live, hallelujah. The reason I live is to worship you. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Merong nagpaabot ng panalangin galing kay Brother Matt Salientes. Blessed evening po sa ating lahat, mga kapatid. May kisama po sa prayer ang kagalakan ng aking tita na magkaroon ng Bible study sa kanilang tahanan. Nawa ay pagkaloob ng Panginoon sa kanya, anuman ang mga desire ng kanyang puso, maging matagumpay nawa ang araw na iyon at patuloy na magtawag pa ang Panginoon ng mga kaluluwa. Salamat po and God bless. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon sa bagay na yan. Sama natin sa panalangin ng kanyang tita, hallelujah, na upang siya rin naman ay maranasan niya ang biyaya ng ating Panginoon na ipinaranas niya sa bawat isa, hallelujah, upang tanggapin ang ating Panginoong Kristo Jesus bilang kanyang tagapagligtas, hallelujah. Tayo manalangin, hallelujah, sa gabing ito, hallelujah. O Lord, purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan na iyong pinamalas sa bawat isa, O God, hallelujah. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na patuloy na nagpupuno sa aming mga buhay, O God. Salamat, O Lord, sa kagalakan, Panginoon, na iyong
nire-restore, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. At salamat, Panginoon, sa iyong pangako, Panginoon, na tapat sa bawat isa. Hallelujah. Tunay, O Lord, Ikaw lamang ang siyang nakakapuno sa aming mga buhay, O God. Tunay, kung wala ka, Panginoon, hallelujah, ang aming buhay ay kulang, O Lord, hallelujah. Di namin alam kung saan ang aming buhay kung wala ka, O Lord, hallelujah. O God, minsan pa, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Kami ay nagpapakumbaba, Panginoon, hallelujah, upang Ikaw lamang ang siyang maitaas, Panginoon, hallelujah, sa aming mga buhay, O God. O Lord, salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy pang mangusap sa bawat isa, O God. Nawa, O Lord, ang salitang ito, Panginoon, ay manatili sa aming mga puso, Panginoon, hallelujah, at mag-manifest, O God, sa aming mga buhay, O Lord. At ito'y nawa, O Lord, hallelujah, ay magliwanag din naman sa aming mga buhay upang makita din ng sanlibutan, Panginoon, kung sino ang Diyos na aming pinaglilingkuran, hallelujah. Sila rin naman, O Lord, ay abutin mo ng iyong biyaya, Panginoon, hallelujah. Sila rin naman, O Lord, ay kahabagan mo, Panginoon, hallelujah. Nalalaman mo ang kanilang mga puso, Panginoon, hallelujah, na naghahanap sa iyo, O Lord, hallelujah. Nais ka nilang makilala, Panginoon, kung sino ba talaga ang Diyos, hallelujah, na rapat na paglingkuran, O God, hallelujah. Walang iba kundi Ikaw lamang, O Lord, hallelujah. O Lord, sa isang prayer request na pinaabot ni Brother Matt Salientes, O God, hallelujah, patungkol sa kanyang tita, Panginoon, na nagnanasa na mahigit ka pang makilala, O God, hallelujah. O Lord, ipakilala mo sa kanya, Panginoon. Alam ko ang iyong biyaya, Panginoon, ay hindi pa natatapos, O Lord, hallelujah. At nawa, O God, bigyan mo siya ng pagkakataon, Panginoon, ng isang pribilehiyo, O Lord, na ikaw ay mapaglingkuran din naman, O Lord, hallelujah. O God, hallelujah. Minsan pa, Panginoon, abutin mo siya ng iyong biyaya, O Lord, hallelujah. Dalin mo siya, O God, sa iyong salita, Panginoon, hallelujah. Dalin mo siya, O Lord, hallelujah, sa kaligtasan, Panginoon, na aming naranasan, hallelujah. O God, mangusap ka sa kanyang buhay. Magsalita ka, O Lord, hallelujah. At ikaw, O God, ay pakita mo sa kanya, Panginoon, kung gaano ka kadakila, Panginoon, hallelujah. Tunay, O Lord, ang iyong paggawa ay hindi kayang limitahan ni numan, Panginoon, hallelujah. Higit ka pang magpala, Panginoon, sa kanyang buhay, O Lord, hallelujah. Na nagnanasa, Panginoon, na ikaw ay higit pang makilala, O Lord, hallelujah. Nagnanasa, O Lord, na ikaw ay paglingkuran din naman, Panginoon, hallelujah. O Lord, gayon din sa bawat isa, Panginoon, hallelujah. Dalangin ko ang kabataan, Panginoon, ay paranas mo ang kalakasan sa bawat isa, O God. Ano man ang panghihina, Panginoon, ay iyong wasakin, O Lord, hallelujah. Ang panlalamig, Panginoon, ay iyong wasakin, O God, hallelujah. Kundi, O Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng isang puso, Panginoon, na mainit na nagpupuri sa iyo, O Lord, hallelujah. O God, salamat, Panginoon, hallelujah, sa mga bagay, Panginoon, na yung ginawa sa aming mga buhay, Panginoon, hallelujah. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, hallelujah. Tunay, O Lord, sa iyo lamang kami lalago, Panginoon, hallelujah. Kaya naman, turuan mo kami, Panginoon, na ibaba ang aming sarili, Panginoon, upang, O Lord, hallelujah, ikaw lamang ang siyang malayang, O God, makagawa sa aming mga buhay, Panginoon, hallelujah. O Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng isang pagtitiis pa, Panginoon, hallelujah. Pagtitimpi, Panginoon, pag-aantay, Panginoon, hallelujah, sa iyong kalooban, Panginoon, hallelujah. O Lord, palaguin mo kami, Panginoon, sa aming pananampalataya, Panginoon, upang ang kaaway ay walang magagawa, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord. O Lord, ikaw ang siyang patuloy na magpala pa sa bawat isa, Panginoon, sa mga darating pang gawain, O God. Ikaw ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa, O Lord. Ikaw ang siyang patuloy na magpala, Panginoon. I-bless mo ang buhay ng mga kabataan, Panginoon, na handang maglingkod sa iyo, O Lord, hanggang sa dulo, hallelujah. Hanggang sa dulo, Panginoon, na yung ibinigay sa amin, Panginoon, hallelujah. O God, ikaw ang siyang mapapurihan sa gabing ito, Panginoon, hallelujah. Palakasin mo kami, Panginoon, hallelujah. Maging si Brother Tim, Panginoon, hallelujah, ay iparanas mo pa sa kanya, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa iyo, O Lord, hallelujah. Ang kalaguan, O God, na nagmumula sa iyo, O God, hallelujah, ay iparanas mo sa aming kapatid, O God, hallelujah. O Lord, ingatan mo kami, Panginoon, sa aming pag-uwi, O Lord. Hallelujah. Hawiin mo, Panginoon, ang mga gawa ng kaaway, Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo ang bawat isa na gaya ng pag-iingat mo sa amin, sa aming pagparito, O Lord. Hallelujah. Ang aming mga dalangin, Panginoon, ay sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon. Hallelujah.
Bagamat, O Lord, ang iba, Panginoon, na hindi nagbanggit, O Lord, na kanilang mga panalangin, ngunit nalalaman mo, O Lord, ang aming mga puso, Panginoon. Nalalaman mo ang aming pagnanasa sa iyo, O God. Hallelujah. Nalalaman mo ang aming expectation, O God, at ang mga dalangin, Panginoon. Hallelujah. Patungkol man yan sa kagalingan, Panginoon, ay iparanas mo sa bawat isa, Panginoon. Patungkol man yan sa kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Sa aming pangatawan at sa aming spiritual, Panginoon, ay iparanas mo, O Lord. Hallelujah. Tunay, O God, sa iyo lamang namin makakamtan, O God, ang satisfaction, O God. Hallelujah. O God, ikaw ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa. Ikaw ang siyang patuloy na magpala sa bawat isa. Ikaw ang siyang patuloy na mag-direct sa bawat isa, O God. Hallelujah. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay sa iyong pangalan lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa ating pagtatapos, nais kong awitin natin ang awit na nagsabing, Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Lord. I come before you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord, for all you've given to me, for all that blessing that I cannot see. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Kamayan natin ang isa't isa. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord.